Mayroong dalawang pangunahing kaganapan ang nagaganap ngayon sa gitnang silangan na sinasabi sa Biblia na mangyayari. Una, may tagtuyot at ang mga ilog sa gitnang silangan ay matutuyo, partikular ang ilog Jordan. Ikalawa, ang muling pagkabuhay ng Dead Sea. Ito ang dalawang bagay na tatalakayin natin ngayon. At bago ang lahat mga apo, ako pa rin ang inyong lulukakoy. Ngayon, ayon sa isang artikulo na gumagawa ng research, ang Dead Sea ay unti-unting namamatay. Naharap ang Jordan ngayon sa matinding krisis sa tagtuyot. At sinasabi din sa artikulong ito na nakita nila kung paano nagsilitawan ang mga sinasabing sinkhole sa paligid ng Dead Sea. Ang artikulo ay nagpapahiwatig na ang mga sinkhole na ito ay sanhi daw ng kamatayan at pagkatuyo ng Dead Sea. Dahil kinukuha o sinisipsip ang tubig nito. Pero ang totoo, ito ang patunay sa katuparan sa propesiya ng Biblia na balang araw ang Dead Sea ay magkakaroon na ng buhay sa hinaharap. At ito'y dahil sa tubig na dumadaloy papunta sa Dead Sea. At ang lahat ng madadaanan ng tubig na ito ay magkakaroon ng buhay. Hindi nila alam na ang sinasabi nilang sinkhole ay isang tubig na buhay na siyang pumapalibot sa Dead Sea para magkaroon na ng sariwang tubig na hahalo sa tubig na maalat. Ang tubig na sinasabing sinkhole ay may buhay. Maraming isda ang nabubuhay at mga halaman. At ito na yun. Ito na ang panahon na sinasabi ni Ezekiel. Mababasa natin sa Ezekiel chapter 47 verse 8 to 10 ang ganito. At sinasabi niya sa akin, ang tubig na ito ay umaagos patungo sa silangang rehiyon at bumababa sa Araba at pumapasok sa dagat na patay. Kapag dumalo ito sa dagat, ang maalat na tubig ay nagiging tubig tabang. Ang maraming uri ng mga buhay na nilalang ay mabubuhay saan man dumaloy ang ilog. Magkakaroon ng napakaraming isda sapagkat ang tubig na ito ay dumadaloy roon at ginagawang sariwa ang maalat na tubig. Kaya saan man dumaloy ang ilog, ito'y magkakaroon ng buhay. Ang mangingisda ay tatayo sa baybayin mula Engedi hanggang Iglaim. Doon ay magiging lugar ng pagsasabitan ng mga lambat. Ang mga isda ay magiging maraming uri, gaya ng mga isda sa dagat Mediteraneo. Ngunit dahil sa propesiyang ito, tayo naman ay mas lalo pang nalalapit sa panahon ng kahirapan at pagtitiis. Mga panahon ng kapigatian na hindi mapipigilan, mga kaguluhan, tagutom at mga kababalaghan. Ganito ang mababasa natin sa Mateo chapter 24 verse 7. Sapagkat maglalaban-laban ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng mga tagutom, salot at lindol sa iba't ibang lugar. Marami sa mga tagutom sa mga huling araw ay may kaugnayan sa tagtuyot. Kaya kapag nakakita tayo ng mga artikulo na nagsasabing ang ilog Jordan na lugar kung saan binabautismuhan si Jesus ni Juan
ay natutuyo na. Ito'y dapat nating bigyang pansin. Hindi na dapat ikagulat ang nangyayari sa mundo ngayon. Alam natin na sa mga huling araw, kapag ibubuhos na ng Diyos ang kapigatian at ang kanyang puot sa mundo, ay malapit na ang pagwawakas o ang katapusan. At darating sa mundo ang 4 na mga ngabayo na sinasabi sa Revelation. Ngayon, may isang video kung saan may isang taong nakatayo sa ilog papunta sa Dead Sea. Sinasabing ito ay sugo ng Diyos para bigyang katuparan ang pangitain ni Ezekiel. Ang mga sinkhole na lumilitaw na sinasabi ng iilan na ito ang sanhi ng pagkawasak at pagkatuyo ng Dead Sea. Ngunit sa katotohanan, ito ang katuparan ng propesiya ng muling pagbabalik at pagkakaroon ng buhay sa Dead Sea. May mga artikulo mula pa noong 2016 na nagsusulat tungkol sa mga sinkhole sa paligid ng dagat na patay o Dead Sea na napupuno na ngayon ng tubig tabang. At hindi lamang iyon, mayroon na ring mga isda, mga hayop na nabubuhay sa tubig, mga ibon at mga halamang tumutubo sa lugar na iyon. Ito'y malinaw na nagsisilbing simula na ng katuparan ng propesiya sa aklat ni Ezekiel. Ang dagat na patay o Dead Sea ay higit sa 400 metro na mas mababa ang antas kaysa buong karagatan. Kaya ito ang pinakamababang dagat sa buong mundo. Talagang kamangha-mangha kapag iniugnay ito sa mga propesiya at mga bagay na isinulat sa Biblia. Para sa isang taong naniniwalang gawa-gawa lamang ang Biblia at katang-isip lang ng tao, hindi sana nila malalaman noon pa man na ang lugar na ito ang siyang pinakamababang bahagi ng dagat sa buong mundo. At noong 2011, isang grupo naman ng mga mananaliksik ang nakatuklas ng malalim na bukal ng tubig tabang na lumilitaw mula sa ilalim ng dagat at muling pinupuno ang nauubos na maalat na tubig sa Dead Sea na magdudulot ng masaganang pamumunga sa lahat ng halamang tumutubo sa gilid nito. At sinasabi roon na ang mga dahon ng mga punong kahoy na tumutubo sa tabi ng ilog ay magsisilbing kagalingan ng mga bansa. Ito ang ilog na buhay na aagos mula sa Jerusalem. Ang Biblia at ang mga propesiyang nakasulat dito ay naisulat libu-libong taon na ang nakakalipas. At ngayon ay unti-unti nating nasasaksihan ang katuparan ng mga ito sa ating panahon. Kahit pa paunti-unti pa lamang ang mga nangyayaring sinyalis bago ang ganap na katuparan, tunay na kahanga-hanga pa rin ang mga ito. At sinabi ng Diyos na ibinigay niya ang mga propesiya upang malaman natin ng maaga kapag ang mga bagay na ito ay nagsisimulang magaganap na. Talagang kamangha-manghang makita ang mga ganitong kaganapan. Ang mga ito ay isinulat sa Biblia libu-libong taon bago pa mangyari. At ngayon, nasasaksihan na natin ang mga ito sa ating panahon. Sa Revelation chapter 22 ay nagsasabi rin tungkol sa isang ilog ng dalisay na tubig na aagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero na matatagpuan sa bagong Jerusalem.
kung saan naroon ang lumang Jerusalem at dadalo ito sa mga lansangan. Ito ay tatawaging ilog na buhay. Isa itong patunay ng kanyang kabutihan at pag-ibig na ang Diyos ng Biblia ang tanging tunay at buhay na Diyos.